Sa lahat po ng nagtatanong, no, tungkol po sa Dabiguan, napagpasyahan po ng ating mga kaibigan nating Duwende. Napakaswerte natin kasi po makakasama po natin si Duwending Linyo. Siya po ang magpapaabot kung saang lugar ito ang maraming buhay na mawawala, maraming building ang mawawasak, at ito po ang inyong paghandaan na babanggitin ng ating kaibigan. Sa totoo lang, sinabi po nila noon, wala po tayong kawalan dito sa mundong ito. Lahat po tayo makakasagupa po ng kalamidad. Pero mayroon tayong pangalanan dahil napakarami naghihintay dito at marami pong nagtatanong kung saan lugar. Nais po namin na iparating ito para po kayo ay makapaghanda. Hindi po ito panghadlok, pananakot. Mismo si kaibigan talaga ang magbibigay po sa inyo ng impormasyon. Kaibigan? Oo, maraming salamat po dahil po ay nakapagpasya na po kayo. Napangalanan na po natin yung mga lugar na dapat po ay paghandaan ninyo. Ito po. Nakita na po nila kaibigan guys. Kung mangyari po yung Dabiguan, kung anong lugar po ito ang pinakamaraming buhay na mawawala dahil po dito sa Dabiguan. Kapag ang sinasabi Dabiguan, ang pinaghahandaan dito yung lindol po guys ha. People po talaga ang nagbabantay po dito. Kaya mas maganda po ipauna natin po yung paghahanda kung saang lugar ito ang pangalanan namin. Kaibigan, pangalanan na po natin. Oo. Ito na guys, number 1 po ito. Ang pinaka malaking city na dapat maghanda ngayon. Yung Manila. Kung sino man yung taga Manila, ito po yung sentro ng mga impormasyon na nakakita po ng ating mga kaibigan na ito ay pinakamaraming buhay na mawawala dyan kapag ito ay hindi makapaghanda. Dahil po guys, nakabase ito kapag ang lindol, no? Lalo na yung syudad na yan ay napakaraming building na tinayo dyan, napakaraming tao na nirahan, maraming sasakyan, marami pong mabibigat po na nandyan. Kapag ito ay mangyari po yung Dabiguan na lindol, malaki pong trahedya ang magaganap. Buhay po ang pinakamarami dito na mawawala. Number 1 po yung Manila ngayon. Ito po ang impormasyon ng kaibigan po natin. Kaibigan, sa lahat po na makapanood nito, sabi ng ating kaibigan, ibibigay po niya ang sign ngayon, ha? Kung magkaroon tayo ng lindol, mayroon silang ibibigay na sign. Kapag ito na panahon ay mangyari, dito ninyo malalaman po yung papalapit po na lindol, ha? Kung ano po mga sign po na makikita natin dito sa ating mundo. Sabihin po natin. Sige kaibigan, ano po yung sign na yan? Nako. Tandaan po natin guys, kapag mangyari dyan sa Manila yung init na aabot ng 3 buwan o 2 buwan, 4 na buwan, 6 months, ito po ang paghandaan po ninyo. Ha? Ito po ang tinatawag na sign po ito ng lindol. Yun po ha, tandaan natin yan. Si kaibigan po talaga ang nagsabi ha, hindi po ako. Tapos kaibigan, kapag ito daw ang mangyari, naaabot po ng 3 months na init, kasi doon po talaga magsisimula po yung lindol na mga malalakas. Kaya paghandaan niyo po yan, dapat po ay makalikas kayo dyan ha. Tapos ano pa kaibigan, kung saan pang lugar po ito matatamaan para makapag-ingat sila. Tulad po ng malalapit po talaga sa mga dagat, no? At saka saan mga
malapit sa dagat dyan na mga syudad, yun po ang tulad po ng Cebu, kaibigan, di ba? Oo, delikado po yung Cebu. At saka, lalo na yung mga malalapit po talaga sa karagatan na. Ito po yung ano ninyo, pakinggan po ninyo mabuti para po meron kayo makukuhang idea dito para po makatakas po kayo kaagad sa tuwing ito ay mangyari. Kasi kapag, ano po? Oh, totoo yan. Kasi po, pag mangyari po ito guys, yung malalapit sa karagatan, kapag ito ay mangyari po yung the big one, pag lumindol po ito na malakas, mangyayari po talaga yung tsunami. Sasabay po talaga yung tsunami. Kasi po yung mga lupa gumagalaw, no? Kaibigan, gusto kong malaman ngano man kaibigan, bakit po ano pong cause po yung lindol? Bakit po ay napakalakas po talaga yung lindol na nangyayari ito sa mundo, tapos yung lupa bakit po gumagalaw? Ano po talaga ang cause po diyan? Ay, kaya pala guys, nagkaroon tayo. Ngayon ko lang nalaman. Kaya pala nagkaroon tayo ng lindol dito sa mundo natin kung bakit po gumagalaw po yung lupa. Kasi may mga part po ng lupa ay umaangat, no? At saka bumababa. Tapos minsan po ay kuwan bitaw siya guys, mulihok-lihok siya, mo na di ay ang hinungdan. Lalo na pag malaki na po yung damage po sa ilalim po ng kalupaan, no? Lalo na pag malaki na po talaga yung mga biyak-piyak po sa ilalim, doon pala nagsisimula na malakas po ang paggalaw ng kalupaan. Kaya dapat po tayo mag-ingat at magdasal. Ito po talaga ang sandata po natin, sabi ng ating kaibigan. Ito po ang huli po niyang paalala. Sa lahat po na makapanood nito, paki-share po nyo guys para malaman nila ha. Ang dapat po mag-ingat po ngayon, tulad po ng malalapit sa karagatan, lalo na po malapit yung syudad ninyo dyan, dapat talaga, no? Ang sentro po ng impormasyong ito, yung Manila talaga, ang pinakamalaking trahedya po mangyayari sa Dabiguan. Maraming buhay po na mawala. Sa lahat po ng taga Manila, magdadasal na lang po tayo lagi ha. Huwag po natin na ipairal po yung mga material na bagay dahil po ay kahit isang kuko wala tayong madadala kapag tayo ay lilisan dito. Kasi yung ginawa po namin, hindi po ito pananakot, hindi po ito nakakasira sa inyong pagkatao, at hindi po ito kabastusan. Kung sino man yung mga basher dyan na lagi po nagsasabi na puro na lang hula, ginawa po namin, hindi po ito panghuhula kundi babala rin ito. Number 1 po itong babala sa inyo para po ay makaingat kayo. Sa lahat po na nagtatanong ha, sa kung saang lugar, pinangalanan na po ni kaibigan, no? Manila po talaga ang sentro po ngayon na pinakamalaking damage at maraming buhay na mawala kapag ito ay hindi po nila mamamalaya na dumating po yung mga big one na lindol, no? Mga trahedya. Kasi po kung gaano po kabigat po yung lugar na yan, kasi grabe, tingnan po natin yung mga underpass, no, overpass, tulay, at saka building. Yun po ang cause po dyan kung bakit po sinabi ng ating kaibigan na pinakamalaking damage po kapag ito ay maglindol. Yung mga building dyan, napakarami at sobrang bigat na po talaga na dala po ng lupa dyan sa ilalim. Puro mga building, sasakyan, tulay, dami. Ito po ang impormasyon na nakuha ng ating kaibigan na pinakamalaking trahedya na magaganap dyan sa Manila kapag ito ay mangyari on the big one. Kapag ang P-Blocks magpapaabot sa inyo, no, dapat po lilisan na kayo. Kapag sinabi ng ating kaibigan na mga sign, tandaan po niyo yan, no? Ang init makapagbigay po ng lindol, ha? Yun po.